So, kumusta po mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, i-share ko sa inyo ngayon on how to protect your phone. So, kung nababalitaan ninyo, halos araw-araw sa social media, mayroong mga nabibiktima ng pang-hack or pang-i-scam. Kahit papano, maprotektahan naman natin yung mga data na nasa mobile phone natin. Okay, so without further ado, channel ID muna tayo and then proceed na tayo sa mga basic tips. So, tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. At nagbabalik na tayo sa ating channel mga ka-travelers, kagaya ng sinabi ko kanina. So alamin natin yung mga basic tips. Actually, meron akong 7 basic tips na na-conceptualize on how to protect our phone. So tip number 1 mga ka-travelers, ito no-brainer to. Basic na basic talaga. So kailangan, syempre kapag meron na kayong mobile phone, dapat alam nyo kung paano mag-setup ng password dito sa lock screen ng inyong phone. O, di ba? Marami namang mga options diyan eh. Pwede naman kayo mag-check sa settings ng inyong phone. Pwedeng gawin ninyo na parang fingerprint. So, kung naka-iPhone naman kayo, meron ng mga Face ID, something like that. Or di kaya naman, kung gusto nyo yung pinaka-lumang paraan, which is yung PIN. Mag-setup kayo ng PIN dito sa inyong mobile phone para kahit papano, iwas tayo sa mga hacker dyan or mga scammer na hindi basta-basta ma-access ang inyong phone kung sakaling ninakaw ito. And then tip number 2 mga ka-travelers, dapat updated ang software ng inyong phone. So may notifications naman na lumalabas dyan kapag it is scheduled for an update. So syempre i-press nyo na yung okay to continue. So hindi naman to nagtatagal ng ilang oras eh, mga ilang minuto lang or paminsan nga segundo lang eh. I-reboot lang yung inyong phone and then pagkatapos nun, updated na ang software version ng inyong mobile phone. So this would also help para maprotektahan ang inyong phone, para ma-upgrade din yung kumbaga parang pinaka-security ng mga applications ng inyong smartphones. Nice. And then tip number 3, kailangan mag-setup din kayo ng two-factor authentication. Kadalasan ito nangyayari kapag mag-create kayo ng inyong email account. Kagaya ni Google. So, nino-notify na kayo kung gusto nyo mag-setup ng two-factor authentication. So, dapat gawin nyo na to dahil napakahalaga nito. Lalong-lalo na kapag magda-download kayo ng mga apps kagaya ng mga mobile banking, o di kaya naman yung email or kaya social media. Kung halimbawa, meron kayong YouTube account. Kagaya ko mga ka-travelers, nag-set up na ako ng two-factor authenticator. So, ibig sabihin nito, whenever I access my social media sa ibang phone or halimbawa sa computer, magno-notify yung mobile device ko, tinatanong niya kung ako ba yung nag-access dun sa kabilang gadget or sa kabilang device. Okay, so yun po ng mga ka-traveler. So, nag-open ako ng browser and we'll try to sign in using my account. Okay, ayan. So, dito pipili ako ng isa. So, I'll click this one. And then of course, syempre, gagamit ako ng aking password para makalogin dito sa aking Gmail account. Then next. Okay, so mapapansin nyo dito mga ka-travelers, sabi niya, check your phone. So, Google sent a notification to your Galaxy A52 and yung isa ko pang phone. So, itatap ko yung yes kung ako nga talaga to. At mapapansin nyo nga mga ka-travelers, dito sa isa ko pang device, ito, nagtanong na si Google, are you trying to sign in? And then, of course, syempre, sasabihin ko, yes, it's me. Dahil ako nga talaga yung naglalogin dun sa aking laptop. So, kung wala sa akin itong mobile phone na to, syempre, hindi magpo-push through yung two-factor authenticator. But since ngayon, gamit ko yung aking mobile phone na to, syempre, ikiklik ko na lang, yes, it's me. At dahil kinlik ko na nga yung verification sa aking mobile phone, ganito naman ang mangyayari sa aking laptop. Okay, so na-verify ko na ako nga yung nag-access sa ibang gadget. Ayan. So mapapansin natin ngayon, inallow na ako ni Google na ma-access yung account ko sa ibang device, kagaya na itong sa laptop. So click na natin ang continue. Ayan. Alright. And tip number 4 mga ka-travelers, kapag nasa public place kayo, iwasan nyo mag-connect sa mga public wifi. Bakit? Kadalasan yung mga hacker na to is ginagamit din nila yung public wifi na yan para ma-access yung mga phones na nakakonect din
dun sa same IP address ng public Wi-Fi. So as much as possible, kung kaya nyo naman magdala kayo ng pocket Wi-Fi ninyo or di kaya naman mag-load kayo para magkaroon kayo ng sariling data when connecting to the internet kapag nasa public place kayo. And tip number 5 mga ka-travelers, make sure kung kaya nyo naman is ilock nyo rin ang inyong SIM card. Lalong-lalo na kung halimbawa nanakaw ang inyong phone at ginamit ang inyong SIM card, pwedeng-pwede na nilang pasukin or accessin yung inyong mga mobile banking apps, yung mga emails ninyo at yung mga social media accounts ninyo. And then tip number 6 mga ka-travelers, iset up nyo na rin ang inyong notification para kung halimbawa nakalock man ang inyong phone, hindi lumalabas yung mga messages, lalong-lalo na yung mga one-time password na yan. Kasi paminsan, yung katulad na tinatawag nila na phishing or social engineering, paminsan hindi natin alam nasa paligid natin, may mga tumitingin na rin pala sa inyong mobile phone kahit nakalock yan. So para maiwasan na makita kung ano man yung mga notifications na lumalabas sa inyong phone kahit nakalock ito, is i-hide nyo na siya para kung sakasakali, iwas na rin sa pangahak. And then tip number 7, napakahalaga nito, kailangan magkaroon din kayo ng backup sa inyong mga data. So kung may mga mahalaga kayong mga documents or mga pictures na nasa inyong mobile phone, so as much as possible, magkaroon kayo ng at least separate device or external device para pwede nyong ilagay doon yung mga data ninyo pang backup. And then tip number 8, ito bonus to mga ka-travelers. Ito no-brainer to, very easy lang. Pero marami pa rin nabibiktima dito Iwasan nyo na mag-click ng link na nare-receive nyo sa mga text messages. Kasi may mga iba nakaka-receive ng messages na nanalo daw sila sa ganitong games or kung ano mang promo na hindi nila alam, tas bigla nila silang maiengganyo at nagkiklik ng link tapos mapupunta na sila sa isang page or website. Doon, nahahack na yung kanilang account. And that's it mga ka-travelers, amazing vlog na na-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. Alam kong marami pang mga ibang tips kung paano maprotektahan ang ating phone kung may hindi pa ako nasabi. So do comment below sa video na to at pwede natin pag-usapan. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.